Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay we celebrate the feast of the presentation of the Lord. At the same time ay inaalala at ipinagdarasal din natin ang lahat ng mga tao na nagtalaga ng kanilang sarili sa Diyos bilang religious, bilang madre, misyonero at pari sa araw na ito. My dear brothers and sisters, maganda po yung sinabi ng isang pari. There is grace in waiting. There are blessings in waiting. Alam nyo mga minamahal mga kapatid, isa sa mga pinakaayaw natin ay yung tayo naghihintay. No? Ayaw tayo maghintay. Pag napapahaba, mahaba na, ano? Naiinip agad tayo. Kapag tayo mayroong kakatagpuin at wala pa, naiiyamot agad tayo. Ayaw nating maghintay. Irritable ang taong matagal na naghihintay. Pero mga minamahal na mga kapatid, sa ating mga pagbasa ngayon, lalo tigit sa ating gospel, may isang binigay ditong halimbawa ng paghihintay na nagbubunga ng biyaya. Sino yon? Si Simeon. Ang tagal niya naghintay sa katubusan ng Israel at sa katuparan ng mga hula sa lumang tipan sa mga pagbasa. Kaya nagmakita ni Simeon ang batang si Jesus nang ito'y dalhin ng kanyang mga magulang sa templo upang ihandog. Ganoon na lamang ang kanyang pagpupuri sa Diyos. No? At sabi nga dito ng kanyang pagpupuri, "Now, Master, let your servant go in peace, for I have seen your salvation." No? Sabi ni Simeon, "Lord, pwede na akong mamatay, sapagkat yung matagal ko nang inihintay ay akin ang nakita." At hindi lamang iyon, meron din ditong babae, prophetess, ang pangalan naman ay si Ana. Napakatanda na at hinihintay din yung pagdating ng katubusan ng Israel. Kaya ganun na lamang ang galak na ibinigay ng dalhin ng mga magulang ni Jesus, siya sa loob ng templo. Ngayon mga minamahal mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, there are blessings in waiting. Ano bang inaasahan sa atin na paghihintay? Bilang mga anak ng Diyos, dapat ang ating paghihintay ay active, hindi passive. Meaning to say, dapat ay active waiting, hindi passive waiting. Anong pinagkaiba ng active waiting sa passive waiting? Yung passive waiting, ito yung sinasabi natin na kaugalan na, ay ikaw, naghihintay ka nalaan ng hulog ng langit, di ba? Naghihintay ng walang ginagawa. Nag-aabang na lamang kung anong bigay. Kung anong dumating, yun na yun. No? Yan yung passive, lahat, sige, okay lang. Receive na receive. Pero, gayahin natin yung dalawa sa Ebanghelyo. Si Samuel at si Ana. Sila ay active waiting. Napaganda no sinabi doon sa description kay Ana. Day and night, siya daw ay nagdadasal with fasting habang naghihintay. Hindi lang basta nakaupo. Hindi lang basta naghihintay sa parating ni Jesus. Kundi naghihintay siya habang naghihintay, siya ay nagdadasal. At siya ay merong fasting na ginagawa. Kaya ganoon din mga minamahal ng mga kapatid. Sa pagdiriwang natin ngayon ng kapestahan ng presentation ni Jesus, sana sa pagdating ng muli, sa second coming, tayo na natin ang active waiting. Hindi basta papalampasin na lamang natin ang maghapon sa ating buhay na kung ano lang ating nakagawian, yun na yun. Sana'y bilang aktibong naghihintay sa pagdating ni Jesus sa ating buhay ay tayo naratang nadadasal, gumagawa ng kabutihan,
nagpapakabanal at sinusundan ang mga yapak ng ating Panginoong Hesus Kristo. My dear brothers and sisters, marami na pong naghihintay na naratnan ni Jesus na passive waiting. Huwag na tayong dumagdag doon. Ano? At hindi lamang iyon. Sa ating active waiting, dapat active din ang ating faith. Aktibo ang ating pananampalataya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ikalawang pagninilay, after the homily, mamaya mag-bless tayo ng candles. Sana lahat may kandila. Ano? Ito ay isang old tradition na simbahan na kung saan during the feast of the presentation of our Lord ay may sadyang rite of blessing of candles. Bakit nga ba tayo ay nagbi-bless ng candles? Napakaganda. The candle symbolizes Christ. Si Jesus ang liwanag na tumatanglaw sa ating buhay. Si Jesus ang tumatanglaw sa kadiliman ng ating buhay. Si Jesus ang nagbibigay liwanag sa mga panahon na tayo ay nadidiliman sa ating buhay, dulot ng problema at dulot ng kasalanan. Kaya magandang paalaala na yung ating ibibless na candle mamaya ay huwag lamang basta ninyo ilalagay sa inyong altar. Use them while you are praying. Light them while you are praying. Kapag kinadasal, sindihan po ninyo. At sa oras na kayo ay merong mabigat na desisyon na gagawin at pagdadasalan, sindihan po ninyo yung mga bilas-basang kandila. Sa mga panahong ang isa sa mga miyembro ng pamilya ninyo ay may sakit, sindihan ninyo ang kandila at kayo magdasal. Yung ating mga lolo at lola, kagaling. Tuwing ganitong panahon, February 2, yung mga blessed candles nila, ano ginagawa? Tuwing may bagyo, malakas na kulog at kidlat, sinisindihan nila yan. At tumihingi ng tulong sa Diyos, sa tulong ng mga banal, na ipag-iadya ang kanilang pamilya sa panahon ng kalamidad. Kaya, my dear brothers and sisters, sadyang napakabuti ng Diyos sa atin. At sana, habang hinihintay natin si Jesus sa ating buhay, marat na tayong dadasal gamit yung mga kandilang ating babasbasan ngayon. Always remember, there are blessings in waiting.